Ang bad habits ang dahilan kung bakit tayo mahirap, malungkot, stress at hindi successful sa buhay. If you decide today to change your bad habits, you are also deciding in changing your life to be better. Here are 6 bad habits making you poor. Panoorin mo tong video na to and decide to stop your bad habits today. Number 1, you pay yourself last. Alam mo ba na ang mayayaman laging inuuna ang sarili nila pagkakuha nila ng income? Pagka-earn nila, magtatabi sila agad ng at least 10% ng income for savings or investing. Pero ang poor mindset, hindi ipa-prioritize ang sarili nila. Instead, will pay all expenses first. Malamang may kasama pang shopping at kung ano-anong extra expenses na dapat hindi naman ipina-prioritize. At maswerte na lang kung may matitira pa para sa savings na most of the time wala namang natitira. Malamang iisipin nyo, paano naman ako makakaipon? Saktuhan lang nga ako. It's been studied na if we save 10% of our income, this wires our brain na i-adjust yung lifestyle natin base sa matitira nating pera. In short, we can and will find a way para ipagkasya ang pera na natira kung desidido talaga tayong makaipon. Kung gagawin natin to pay ourselves first, at least 10% of our income monthly versus spending our hard-earned money at yung ibang tao lang ang pinapayaman natin, definitely we can slowly reach our financial goals. Number 2, comfortable with bad debts. Nowadays, sobrang dali ng mangutang. Madaming app ngayon na isang pindot mo lang nakautang ka na. Bakit sa palagay mo ginagawa nilang madali sa'yo? Para mabilis ka din nilang maengganyo at malaki ang maipatong nilang interes sa'yo. Tandaan nyo, lahat ng mga nagpapautang na yan like GCash, banks, loan sharks, loan apps, lahat yan, gusto nila hindi ka maging magaling sa finances mo. Kasi sa maling mindset mo sila kumikita ng pera. Example, ang GCash. Ang interest nila ay umaabot ng 1.59% to 6.57% interest rate monthly. Maliban pa sa one-time processing fee na 3% ng total amount na niloloan mo. Imagine, laki ng interest na pinapatong nila sa bawat pag-utang na gagawin mo. Personally, if I cannot pay in cash ang bagay na gusto ko, hindi ko bibilhin dahil ayokong masanay sa bad debt dahil ito ay siguradong magpapahirap sa akin. Habang lalo tayong nahihirapan, yung mga inuutangan natin ang yumayaman ng yumayaman. So free yourself from bad debts. Number 3, wala kang extra cash for emergency. Kung wala kang extra cash that's easily accessible in case kailanganin mo, ang tendency mo ay yung point number 2, which is mangungutang ka at papatungan ka ng malaki, which will put you more in deeper debt. Siguradong malulubog ka na naman sa utang. Kaya importante na meron kang cash na nakasave sa bangko that you can easily withdraw in case may mangyaring emergency sa'yo. So paano mo to gagawin? Follow mo yung step number 1 natin kanina na pay yourself first. Save 10% automatically from your income para in case you need it in the future, meron kang mabubunot at di mo kailangan matrap sa pangungutang na malaki ang interest. Number 4, hindi mo alam yung income at expenses mo. There's something we call lifestyle inflation. This means na the more na lumalaki ang income mo, the more din na tinataasan mo ang expenses mo. Example, lumaki ang income mo so bumili ka ng mas malaking bahay, mas magandang kotse, mas magandang cellphone, etc. Sa madaling sabi, sumasabay ang paglaki ng expenses mo sa tuwing lumalaki ang income mo. Ito ay isang malaking recipe for a disaster sa finances mo. Importante that you are able to track your income and your expenses through a tracker. No matter how you would wanna do it, kung isulat mo man ang budget mo, you use your online apps, create your own tracker in Excel, or kung ano pa man, make sure alam mo kung magkano ang pasok ng pera at magkano ang lumalabas sa'yo. Hindi pwede na clueless ka kung saan napupunta ang pera mo kada buwan
Dahil kung clueless ka ngayon, I'm telling you, you are in the wrong track. And this needs to change immediately or else hindi ka makakaalis sa kahirapan at consistently kang magiging stressed sa pera. Yung mga tao na nagbabudget at hindi nag inflate ang lifestyle, clear ang financial goals, sila yung mga taong more likely to earn a lot of money and be rich in the future. Versus dun sa mga taong clueless kung saan napupunta yung pera nila. Number 5, expensive hobbies. A lot of people are shoppers, hoarders. Grabe na ngayon ang marketing at social media. At these influencers ay dinadrive tayo to love spending versus investing, which nakakasama sa financial health natin. Marami ngayon ang paniniwala ay YOLO, you only live once daw. Kaya okay lang kahit expensive ang mga hobbies to the point na mas malaki pa ang gastos nila kaysa sa income nila. Mas importante sa tao ngayon that they look rich on the outside versus having true wealth. If you have this habit, make sure to change it right away before it's too late. Number 6, saving but not investing. Tama naman na mag-save dahil itong habit na to ay magpapabago ng mindset at action mo towards money. Pero saving will not make you rich. Saving will help you during the rainy days, but this will not make you financially free. Ang dami ko nang nakita na post ng mga tao na sana dati pa daw silang nag-invest. Sana dati ko pa nilagay yung pera ko sa MP2. Malaki na sana yung dividend ko ngayon. Sana dati pa ako naniwala at nag-research tungkol sa crypto like Ethereum and Bitcoin, nakapag-retire na sana ako ngayon. So don't just save money. When you have enough money for emergencies and life events, move your money into investment vehicles kung saan magmumultiply ang pera mo through time without you even knowing. Then magugulat ka na lang, ang laki na pala ng kinita ng pera mo. You should continue to do both saving and investing to truly build wealth. That's it for today mga kaboss, mga kamama. I hope this will prepare you for your financial journey this coming 2024. Good luck!